Kaya guys, ang bilis talaga masira ng mga lokal na ano, mga flexi pipe. Nakailang palit na ako ng ganito. Mahal pa naman. Ano? Hindi pa naman siya sira, pero ito. Mix ng Blaze at saka XS. So yun guys, Happy New Year. Ito ako ngayon sa Alpan kasi ipapatanggal ko yung flexi pipe. Lagi na lang nasisira, kainis. Kaya siguro ipapatubo ko na lang para hindi ako palit ng palit. Yun guys, natanggal na. Ang bilis masira niya, no? Naayos ko na rin yung pwesto ng muffler natin kasi tabingi. Wala kayong singaw. Ayan, okay na yan. Kasi, kaya makita ko pag binulog mo siya, makita mo kung may... Yan o. Buo na uli yung tunog. Guys, nandito na ako sa shop. Ito yung Montero. So nagpalit lang ako ng tune kanina kasi medyo pangit yung tune kanina kaya pinalitan ko. Right. Ayan guys, may inordal ako dito yung floater ng tangke. Tingnan natin at ilalagay natin to sa city ngayon. So ang bili ko nito ay 538 pesos. So try natin kung ano. Kasi nagluluko yung floater nung city. Kahit kalahati pa siya, bigla siyang nag-empty. Bumababa. Wala? Tingnan natin. November ko pa ata nabili ito eh. Ngayon ko lang install. Kasi na busy ang person. Palitan natin yung CP ng floater. Ito siya. Ayan. Ito yung nagpo-float para maano yung gauge natin ng fuel. So pag once kasi na lumuluwag yan dito, may dalawang ano yan dito. Ayan, pag lumuluwag siya, kumbaga maglulus na siya. So kakabit natin to ngayon. Mag-vlog tayo dito sa city kasi wala na tayong vlog dito. So matagal ko nang nabili to, October pa ata. Wala lang akong time na ilagay dito. So ngayon ilalagay natin at ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong center console panel dito sa city. Para alam nyo rin kung magdi-DIY kayo magpalit ng ganito, magdi-DIY kayo magpalit ng fuel filter at malalaman nyo kung paano. So, simulan na natin. So, ayan guys, pasensya na sa kalat dito sa city. Bukas, naka-schedule to ng interior detailing kasi meron akong nakikitang mga ipis-ipis dito na parang dumadami sila eh. Kaya nagpa-schedule ako ng interior detailing nito. Pati ito para malinis na lahat-lahat.
So pinakaunang gagawin nyo is tatanggalin yung shifter knob. Ito. Ayan, pagkatapos niyan, ito, kalasin nyo rin itong plastic, yung sa ilalim ng handbrake. Yan, ganun lang pagtanggal niyan, guys. Yan. Tapos, next is i-forward natin tong passenger side na yan, forward natin yan. I-forward din natin tong upuan sa harap, driver side. Forward natin to. So, bakit natin pino-forward? Po-forward natin para ma-access natin yung dalawang dito. Yan. Kalasin lang natin to. Dalawa to, guys, kabilaan. Dalawa lang to ang tatanggalin. So, napakadali lang itong tanggalin, guys. Yan, tanggalan natin yung dalawa. So, maangat na yan. Yan o, maangat na yan. Next, balik tayo sa harap. Atras natin. Atras din natin tong isa. Yan. So ito, pwede na natin tong tanggalin. Iaangat lang natin to, guys. Yan o. Iaangat lang yan. Madali lang yan iangat. Pwede nyo rin tanggalin to. Ito, pwede rin yung tanggalin to. So, ito, pwede nyo tanggalin to. Pero sa akin, hindi ko na yan tatanggalin. Diretso na ako dito. Iaangat ko na to. Iangat lang natin to diretso. Yun, oh. So, kailangan yung handbrake nyo nakaangat. Teka lang. Yan. Angat. Atras. So wala na kasing tornilyo yung yung harapan doon. Kung meron kayo, tanggalin nyo muna yon. Sa akin wala na, kaya yun. Ma-access na natin kaagad yung isasandal ko lang to. Yun oh. Kalas yan, guys. Nakalas na natin tong center panel natin. So, ang next natin gagawin is itong sa handbrake, kailangan nating tanggalin tong dito, ito, dalawa, para maalis natin to at para ma-access na natin yung tangke. So, dito, guys, kailangan lang natin ng number 12 para matanggal natin yung dalawang tornilyo ng handbrake. Oops. Yan, guys, nakalas na yung isa. Isa naman. Kalasin lang natin tong wire. Tapos ito, pwede na nating ma-access yung ating tangke. Yan, tago lang natin tong takip na carpet. Yan, gamit lang tayo ng Phillips screw. Ikot lang natin to. Yun. Yan. Kalas. Ba? Oh, access na natin yung tanggalin natin tong socket dito. So tatlong lang to. Tatlong hose lang to. Itong sa akin dito medyo mahirap ng kalasin to eh. Ito madali na lang to. So, meron tayong lice. Yan. Yan. Kasi itong isa medyo mahirap kalasin to eh. Medyo malutong na yung kanyang plastic. Kaya sinusungkit ko to eh. Yan, guys. Sungkitin lang natin ng kasi mahirap na talagang kalasin tong clip na to. Kailangan. Guys, natanggal na natin. Oh, ang hirap. Ang hirap tanggalin pag nasira yung Hindi pa naman siya sira, pero ito.
kumakalso siya. So, next, hugutin na natin itong dalawa. Nakadikit siya, so kailangan natin ikutin ng konti. Yan, para lumambot. Yan. So after nito, pwede na nating ikutin yung itong pinaka-lock niya. So kung matitigasan kayo, pwede niyo namang pukpukin ng flat screw to. Pero yung malapad na flat screw yung gamitin niyo para ano. Guys, natanggal na natin to at pwede na natin tong hugutin. So kailangan nyo siyang ipupwesto kasi sumasabit yung floater nya. So kailangan nyo ikutin. XAS yung nakakarga nito ngayon eh, kasi nung binyahe walang blaze. Yan o. Guys, baka magtaka kayo bakit may zip tie dito. Ayan. Kaya may zip tie dito kasi yung fuel pump na gamit dito is medyo mahaba compared sa stock. So, hindi siya maglalak. Kaya ang pinaka-pang-lock niya is yung zip tie. Okay? So, kakalasin na natin tong ito. Tapon na natin tong gasolina. Mix ng Blaze at saka XAS. So ito guys, madali lang to tanggalin. Madali lang tanggalin to. Ito lang to unahin mo. Pag nakalas na yan, pwede mo nang hugutin. Yan. Ito kasi nasisira niyan guys. Init. Ilagay na natin yung floater. Yan. Nilagay na natin yung bago. So balik na natin ito doon. Puti guys, kung paano nyo tanggalin, i-ano nyo lang to. Itong clip na to, igaganon nyo lang, tapos itulak nyo lang to pataas, pag ganon. So ganon din yung pagbalik nyo, itutulak lang din ninyo pababa. Yung pagbalik naman ito mahirap kasi ibalik to kasi lumalaban yung spring ng ano, ng oil, yung fuel filter housing natin. Ito umaangat kasi to, so mahihirapan kayo mag-lock nito. So meron naman siyang goma dito. So kailangan i-shoot nyo talaga muna yan. Idiin nyo. Kasi pag hindi nyo idiin yan, tapos isasabay nyo yung paghigpit nito, nako, mahihirapan kayo. Nakailang ano na ako nyan. So ito, goods na yan. Kasi na-shoot na natin ng maayos, mailagay na natin ng madali yung lock. Yan. Pupwesto nyo lang. I-ano nyo lang tong dalawang tubo dito kasi sa gabal kasi talaga to eh. Yun. Iibabaw nyo lang. Tapos yung isang malaki. Ito. Yan. So ito, free na tayong humigpit nito. Ito lang. Yan. Pag once na naipwesto nyo na, madali na lang yan. Lang hirap kasi mag ano nang naka-video. Kaya lang. Basta yun na yun. Kailangan yung ipwesto muna tong yung housing niya bago nyo ilagay yung lock. Okay?
Madali na lang siyang higpitan. Kasi hindi na lumalaban yung housing. Higpitan ko lang guys Ibalik ko na. At kailangan mahigpit talaga yung pagkalagay nyo dito guys. Yan, mahigpit dapat. Kasi ang mangyayari pag may singaw yan, tapos pag nagpa-full tank sagad kayo, mag-ano yan dito. Sisingaw yan dito. So nangyari na sa akin dati yan. Nung pinagawa ko hindi ako yung gumawa nagugulat ako pag nagpa-full tank sagad ako, tumatapon yung gasolina sa ilalim. So ito, hindi siya masyadong nahigpitan. So kailangan higpitan nyo yan pag nag-DIY kayo. Then guys, okay na po yung ating floater. So ang problema kasi matagal ang problema to, mga September pa lang. Pag ganito kalahati pa lang yung tangke ko, bigla siyang bumabagsak dito. Tsaka magugulat ka, akala mo wala ka ng gasolina, pero pag nagpakarga ka, kunti lang may kakarga mo, umiilaw na yung reserve dyan. Kaya yun, bumili ako sa Lazada, 500 plus lang naman. Ayan, same lang sila ng brand, Denso. So ayan, wala na tayong problema. Thank you for watching. Sundin nyo na lang yon pag gusto nyo mag-DIY. Alright? See you on my next vlog.